Uso na talaga ngayon ang classic. Iba kasi ang dating. Dito nga sa lugar namin madaming classic. Classic na mga bahay. Pero gayon pa man, namamayagpag talaga ngayon ang mga classic. May classic na tao, classic na damit, classic na ulam. Teka, classic ba yun? Ang hindi ko lang nakita nagbabalik ang classic na comics eh. Yung Clack-Clack nga na classic nagbabalik at maingay talaga ang pagbabalik. Buti na lang nawala din agad. Well, ngayon, we will talk about another classic. Yung classic na kinahuhumalingan nating mga riders. Mga classic bikes. Last time, napag-usapan natin ang pagbabalik ng isang classic from Honda. Yung Honda Dio. Pero bumalik siya na may pagka-modern eh. This time, ito talaga classic na lumabas sa makabagong panahon. Ladies and gents, the Kimco-like 150i. As Pinoys, madalas tayong mag-agam-agam kapag hindi mainstream ang brand para sa atin. But this Taiwanese brand has a lot more to offer sa kanilang classic na scooter. Madagal ko nang gustong subukan ng mga classic scoots. And now I was lucky enough na may kasamahan ako sa school na may Kimco-like. Shout out Sir Nilo Gampay for letting me test your new bike. Good morning mga katrumpo. We're going to have a short review of this classic bike by Kimco, the Kimco-like 150i. Miniram natin dito sa co-teacher natin, bagong-bago to 1,623 na actually ang tinakbo niya, in fairness. So medyo ma-vibrate siya ng konti compared sa ibang mga scooters. Pero decent naman yung power niya. Well, this is 150. So anong masasabi mo? Hindi siya umakyat sa 40 kilometers for a classic bike. And we're going up to 50 mga katumbo. The new Kimco-like 150i ABS combines a sleek modern design with a touch of retro charm. It was crowned America's best scooter in 2017 thanks to its innovative features, outstanding performance in the lightweight scooter segment. Side mirror, okay na okay Talagang built for classic. The Kimco-like 150i is powered by a Euro 4 compliant 150cc 4-valve fuel injected and air-cooled engine producing 13.3 horsepower at 900 RPM and a 12.5 Nm of torque at 6,500 RPM. Paired to a CVT automatic transmission, this new engine offers improved refinement, more power and better fuel efficiency. The engine provides smooth linear power delivery while maintaining quiet vibration-free performance. With a 7-liter fuel tank, you will have a plenty of mileage for this. Aaminin ko, medyo matagtag ng konti ang bike na to. But compared sa level of comfort like NMAX and perhaps mga Maxi scoots, hindi magpapahuli ang Kimco-like 150i. Malapad ang upuan na mala premium ang seat cover. Sa long rides? No question. All in all, sa long rides, comfortable talaga para sa ganitong klaseng scooter. This bike was built to see the beauty of countryside. Again, power is decent. Hindi siya kasing liksi ng Honda Click, pero maaasahan mo whenever you need extra power sa malayuan. And since this is a classic scooter, mag-stand out ka talaga wherever you go. Very good job, Kimco! Yes, my age na talaga ngayon ang mga classic bikes. Equipped na din kasi sila ng mga modern features. When it comes to aesthetics, plus factor din talaga ang looks and the design is usually timeless. So sa upuan pala mga katrompo, even the pillion seat is very accommodating. Very premium ang pagkakagawa ng cover niya. The pillion peg, no? Konting pindot lang and then balik ng konti para siyang magnetic. So yung brakes niya sa likod, okay din. Madali siyang makabawi, mag-accelerate. Pero hindi mo maramdaman yung power niya talaga na pag biniglaan mo siya, biglang nakakata. Mapapansin mo na lang na biglang taas na kaagad ang speed mo. So sa dual brake niya, decent din.
ganda. My first impression. Good job, Kimco. So okay lang naman ang seat height niya. Kahit medyo tingkayad ko dito sa height ko na 5'3", hindi naman masyadong kalaparan yung body, so okay lang. So mag-move ka lang forward ng konti, medyo flat-footed na. Pero okay, comfortable ka sa rides, no? Ito yung pinaka-importante when it comes to getting a classic bike. Unang-una titingnan mo yung siyempre yung itsura, kasi nga classic nga yung hinahanap mo. And then pangalawa is the comfort. Para sa akin, the comfort. So para sa akin, unang-una tinitingnan siyempre pag classic yung itsura niya. Then pangalawa yung comfort niya. And then pangatlo yung power niya, kung kaya ba niya mag-sustain sa mga malalayong biyahe. Yung panel gauge niya mga katrumpo, hindi ito siya nakanudo. Combination ng analog at saka digital. Maganda lang dito kasi kompleto na, mayroong voltmeter, may orasan siya, then may temperature gauge po. Then hindi ko na lang i-check yung sa mode niya. I think marami to siyang mga modes, trip 1, trip 2 per hop. And ABS indicator, engine check. Yung flasher niya, maliit lang yung signal indicator sa gauge, panel gauge, pero okay naman. Kasi naririnig ko yung tunog ng kanyang flash, no? So meron din siyang indicator when it's time to service your bike. It's very good, no? So sa harapan, very decent for me, no? Although hindi ko pa na-try yung Yamaha Paseo, hindi ko lang masyadong bet dun yung medyo mataas dito eh. Pero ito eksakto lang talaga for a classic bike, considering na this is a 150cc. Merong variant nito ng 125 ata ng Toshio. Pero ito yung madalas mong makita ginagamit ng mga kilalang motovlogger sa Pilipinas. I think kay Jet Li, ito yata yun. Pero may nudo yata yun sa kanila. So kung meron man lang akong comment dito, isa lang. Comment ko dito, sana may kill switch yung side stand niya. Wala eh. So for safety reason, sana ilagay ng Kimco, no? Well, I don't know kung bakit nilagay nila yan. So na walang kill switch pag nagsa side stand ka. But maybe there is a reason, no? Kung bakit hindi na kailangan. So yun guys, if you're looking for one of a kind classic bike na available sa market, very superb. Kimco 150, Kimco Like 150i. Again, thank you very much, Sir Nilo of EB Magalona National High School for lending me this very beautiful bike. Maraming salamat, sir. Shout out sa iyo. And sa ating mga followers and subscribers, don't forget to click like and subscribe Sensimoto on YouTube and like us on Facebook. Maraming salamat po at magandang araw po.